Okay guys, so kanina kasi papuka si kuya. Okay, sa part 6 sa spiritual and random topics in life. So yun talaga, it's a big challenge talaga. Yung mga may bata ngayon na hindi din na maturuan ng bata, nagkakasakit ng mata, saan pupunta ang bata? Sa iyo lang din, magiging ng mga eye contacts, eyeglasses, kasi nabulag ng mata sa bata. Nagkasakit sila doon, hindi maturuan, tigas-tigas ang ulo. That's a big problem talaga sa panahon ngayon. Mga bata ngayon is puro ng gadget, hawak ng cellphone, puro nagko-computer doon sa labas. Ako, napakahirap talaga. Kasi lalo nang paano mo lalapit doon ang bata, yun talaga. Paano mo ba yan? Tanong ko is, paano mo ba yan magagawa? Diba? Kaway-away kayo sa Sabado na, kasi stress din. Kasi doon, pagpasaway ang bata mo, magbubuli doon, tatawagin ka sa school. Sina pasaway doon ng bata mo. Mahirap din. Wala man akong anak. Nagbabantayan ako ng mga pamangkin. Parang anak na rin. Pero mahirap din. Ako, ilang buwan lang na pagbabantay sa mga bata, talagang matindi. Talagang hindi ka marunong mag-explain, hindi ka teacher style, wala kang pera, maging pasaway lang talaga ang bata. Mahirap siyang i-train. Kung wala kang time, ang problema, naging mahirap siya kasi naghahanap ka pa ng pera, nandyan ang bata, at paano mo ituro ang tamang asal. Yun ang problem. Dalawa is, dapat may pera ka at turuan mo sila, dapat bigyan talaga sila ng time. Yun talaga na dugot pawis ibibigay mo para sa anak mo. Siyempre yun lang din na medyo kunti na lang ang sarili mo, time mo, me time. Yun lang din na kung hindi mo sila maturuan, laki lang sila na parang damo lang, o pasaway doon. Hindi naman siguro, yun lang din na kailangan kasal mo na, spiritual, maghingi sa dasal ni Abayawi na magkaroon ng tamang bata, kasi nag-scandal doon na hindi nagpapakasal. Siyempre nandun si Satanas, ang bata mo maging pasaway, hindi mo naturuan kasi hindi ka rin nagsunod sa utos at gabay ni Abayawi. Sinunod mo ang sariling kagustuhan, pinili mo mga unbeliever, yung mga bata mo. Naku, mahirap ang ugali. Wala ka pang time, kombinasyon sa walang time, wala ka pang pera, hindi sila maniniwala sa iyo, hindi mo rin maturuan ng tamang asal. Yun lang din na mahirap i-explain. Yun lang din na mga bata, tigas-tigas ang ulo, di sila loving, rude, walang respect. Yun lang din, napakahirap ang may bata na pasaway. Nako, yun lang din na hindi mo ma-explain bakit ganun, maraming ganun nangyayari ngayon. Kasi parang hindi sa nagiinuman. Bakit maraming nagkakasakit sa ospital? Kasi maraming pasaway. Bakit nagaraming nagkakasakit, nagka-diabetes? Kasi maraming walang alam. Kung may alam, matigas naman ang ulo. Wala, di naman ganun karaming pera. Nasabay-sabay lang. May iba na pasaway mismo at ang iba nadala lang. Biktima lang din sa ibang tao. Di naman siguro lahat ng nagsakit naging masama. Na biktima lang din sa sariling decision or sa ibang tao. Yun lang din na napakahirap din magbantay ng bata. Hindi din madali. Yun lang din na puro lang inuman doon, kain lang sa daming karne. Oh, mamaya na, order na nagkuhay kanina. Oh, yun lang din na napakahirap talaga ang challenge ngayon. Kung humihirap, kumita ng pera ngayon, trabaho, ganun din ang kahirap ang may bata. O, ipoprovide mo lahat, bigyan mo ng time, turuan mo, provide mo lahat. Kung hindi mo maprovide yun, ako, mahirap. Mayroon din nga sa Chinkitan yung niya, kaklase niya, na nag-asawa siya, nakautang siya ng 28 million. Malaki talaga gasto sa may bata. Bibili ka ng bahay, grocery nyo, mga babies yan, mga pagpaanak, malaki ang gastos. Siguro malaki, may bata ka, anak, mga 5 million talaga, 10. Malaki ang gastos mga 1,000, ilang libo lang yan. Ang bata ilang taon pa palakihin yan, 4 to 5 years. Siyempre malaki ang renta. Ang renta, kung masawa ka na, magrenta ka na ng bahay, diba, 10k or 5k, pagkain nyo pa, marami ka nang gagastusin. Yun lang iba, nag-asawa ng maaga, nagnakaw na lang,
nagbangkra robbery na lang sa bangko para magnakaw ng maraming pera. Yun lang din na mag-asawa na wala sa panahon, makapagnakaw ka talaga ng maraming pera. Yun lang din na yung katsingkitan yung kaklase niya, 28 million pinasto. Yung ex ng kuya ko, gumastos siya sobra siguro 30 million. Yun talaga, di ako nagbibiro dyan, gawa-gawa ng statistics. Ilang libo naman yung 1,000 eh, sa isang taon, isang buwan, linggo. Siyempre magkasakit pa ang mga bata, o siyempre malaking gastos yun. Magdenggi pa yan, mga vaccine, malaki ang gastos. Pagpalaki ng bata, alam mo madali yun. Pagbuntis ng bata, yung yung mga kinakain ng nanay, siyempre yung kakainin nyo, mahal na lahat. Mga gamit, bahay nyo, renta, or mga gamit sa bahay, di ba? Mga delivery lahat. Siyempre isa-isahin mo kada item, yun ang umaabot talaga ng milyones. Oo, kailangan talaga na bilisan, planuhin, pagandaan. Pag skandal lang kasi iniisip, pag nila ganun lang kamura, yung nagtatrabaho sila sa Pilipinas, hindi sapat yung sahod nila. Yun ang dahilan na yung iba napilitan mag-abroad. Dalawa lang yan, sa pamilya or sa negosyo. O may negosyo ka nga, single ka talaga, di mo masasabay yung dalawang bagay na yan. Okay lang, pagka-graduate mo, milyonaryo na ka kaagad, di ba? Okay na ako mag-asawa kasi nakagraduate na ako sa school sa college Hindi pa lang yun, simula pa lang yun sa Kalbaryo. Parang natatawa tayo di ba? Parang kalukuhan, di ba? Pag empleyado mo, yumaman ka ba? Tapos ng trabaho mo, magkasakit ka rin kasi wala kang time. Ba? Let's face the reality. Wala ka nga pera, yung anak mo, pasaway na pasaway. Ang hirap nga pagpalaki ng ilang taong bata Pa-school mo po yan, tuloy-tuloy na yung gastos. Yun ang umabot talagang 28 million ng gastos ng bata. Ngayon iba kasi dali lang gawa ng bata, gawa lang ng mga adik doon. Ginawa ng career ang mga bata kasi di daw hulihin pag mag-pusher daw ang mga bata sa drugs. Ginagamit taksing bata ngayon kasi wala daw batas na huhuli ng mga bata. So, pinagsamantala din sa ibang mga adik na nanay, tatay. Yun lang din na naging adik lang na anak maagang edad. Siyempre pag adik ng nanay, adik din ng anak. Siyempre bira lang magbago, bira lang, rare na yan, pasa-pasa na yan, past to generation na yan. Yun lang din na akala mo madali lang. Tignan mo yan, masaya sila kasi may mga 2 o 3 anak, pero ang loob niya, yung isipan at damdamin niya, naku, mag-isip na yan, sana ako kukuha ng pagkain para bukas, ako makabayad next month. Reality lang sasabihin ko, what if kung magkasakit ang bata, anong savings ko, anong bakasyon namin, anong mga gamit sa bahay. Marami yung naisip yung babae. Siyempre naisip ng lalaki, paano ko kumita ng malaking income extra, anong mga diskarte ko. Siyempre mahirap challenge iba na-scam nga kasi nagmamadali sa mga investment scam, siguro forex. Yun lang din na ang ibang lalaki, mga binata, hindi makadesisyon na mag-love life agad, makadesisyon kasi alam nila, di pa ako ready, o baka may problem pa sa family issue nila, hindi buong pamilya nila, or kung nakagraduate man lang, tamang-tama lang sahod, sweldo, yun lang man talaga. Di ako, nangangarap naman ako, pero di naman talaga ganun kadali. Reality, let's face the reality, hindi naman talaga ganun kadali. Dali lang sabihin, sige, tayo na, jowa na tayo dun, mag-anak na tayo dun, magrenta na. Si Vic Bisikotan, yun, yung sa marami akong binasang libro, mga parenting books, pero ang problema lang talaga is paano, how to execute it, paano mo ba i-apply yun. Nagpalipad ng drone si kuya, parang helicopter yun lang din na narinig ko yan, inuman sila drone. Yun lang din na parang bubuyog pero yun lang din ang problem sa reality. Dali lang nila sabihin, yun na yan, di ba, mga gastusin mo, bibili ka na ng pagkain, mga halaman, ito, ilang libo na to, di ba, lahat, di mahal, di libre yan, mahal yan lahat. Pero may mga panahon pang umabot sa lindol, di ba, mga baha-baha, pero itong ilin yun, hindi ka naka-ready. So ang tanong is, ilang milyon ba talaga ang naka-ready? Tante talaga, yun talagang katanungan, di masasagot basta-basta lang. Mga bagay, yan, lumipad talaga, yan. Di klaro, drone yun.
Na paano ba i-explain ang handa ka na talaga? Buti ang mga ibon mababait ngayon, hindi maingay. Yun lang din na, oy, nag-react sila. Yun lang din na, paano ba mo sasabi talagang okay na? Diba? Yun lang din, yan lang talaga hindi masabi at ma-explain. Sa kanila, madali lang sabihin, okay na. Yan sila. Pumasok sila sa gera, diba? Kung bago ka maging army, mag-training ka nga doon, pupunta ka doon para maging isang army doon. Papasok doon sila sa relationship, sa mga scandal, hindi nila alam yung pinasukan nila, wala. Hindi nga nakahanda paano magtrabaho, hindi nga magaling sa school, hindi nga magaling mag-personal take note o mag-skill o mag-business, wala. As in, love life lang ako eh. Kilig-kilig lang mga bata eh, walang direction. Anong dapat gagawin? Hindi pa, ang problema pa, hindi pa naturuan sa magulang ng about sa Bible. Mga tamang asa. Di paano makasurvive ang bata na yun? Eh, di lalaki lang yung pasaway yan, maging adik lang din yan. Kasi walang alam sa buhay eh. Trabaho lang, tamad lang yan. Siyempre, gusto nila, shortcut lang, easy eh. O yan naman ang nangyayari dyan. Then, mali ang kinakain, magbibisyo-bisyo lang. Pagdating ng panahon, magkasakit yan. Kuha ng pera naman. Yun lang din. Ako. Di lahat ng maganda, mabait na magulang masusunod ang kanilang anak. Ganun kahirap ang reality. Siyempre, okay lang na hindi masyadong okay lang na may edad na may bata. Kaysa may maaga kang may bata pero tigas-tigas ang ulo. Di sumusunod, may sariling mundo. Parang pinabayaan ka lang kasi anak ako eh. Dapat bigyan mo ako. Hindi na magtatrabaho, hingi-hingi lang ni nanay, ni tatay. Magpasaway na ako doon. Yun lang din na napakahirap. Ako, para sinasacrifice mo ang sariling buhay mo para ibigay mo sa anak, di dapat yung pagbubuo naman ng anak, tama din. Tamang proseso. Tamang gagawin. Hindi naman nakamatter sa edad yan. At least, mga before 30s. 27, 28, 29, sa mga babae. Sa mga lalaki, ini-age yan eh. So, as long as may pera. Yun lang din, nagmamadali isa eh. Paglaki nila, binigyan nila lahat sa anak nila, na paglaki nila, pagtanda nila, yung anak nila, may sariling buhay din, may anak din. Eh, siyempre din naman nila, may ibibigay din lahat sa iyo. Kasi empleyado lang din sila. So, sa taas lang yung expectation mo sa kanila. Sa anak mo din. Hindi naman sila bangko eh, na binigyan mo sila, babalik din yung binigay mo sa kanila. At least, mayroon na mag-aalaga din sa iyo kung magkasakit. Yun lang din na siguro mas mabuti na lang na ang anak mo naturuan mo ng tamang asal. Siguro mahalin ka doon, pag responsible siya sa paghawak ng pera, hindi siya nagbibisyo doon. Siguro may time nga naturuan mo ng tamang pagbibusiness ang anak mo, may chance na mag-aawa yun sa iyo paglaki mo, pagtanda. At least di man nila mabigay lahat, tanti lang din na dahan-dahan sa punting bagay na mag-ipunan mo. Huwag din iaasa lahat sa anak mo paglaki, pagtanda mo. Parang pensyon na rin ang anak mo, hindi mo iaasa lahat. Kasi di naman sila yumaman sa trabaho. Ang anak mo na nag-graduate sila. Ilang milyon ang gastos mo para makagraduate sila dahil ang sahod mo. Tama-tama lang din pagkasakit ang bata mo. Magkasakit ka, kulang lang din, di ba? Saan patutunguhan ang lahat ng gagawin mo? Wala, si doktor lang yumaman doon, daming sakit doon. Oo. Wala ka, yung pera mo tamang-tama lang. DJI na ano yan, ano tawag ito, yung drone, diba? Reality ba? Yun din, nag-expect too much, then maganda naman, pero iiwanan ka lang, saglit lang naman eh. Yun lang din, kaysa wala talaga, diba? Kung binatang dalaga or binatang lalaki, diba? O hindi nakasawa, o buti na lang may anak, pero at least may quality din. Siyempre, tanong doon, maalala ka ba nila sa anak mo? Makasakit ka, di siyempre, yun lang din na, yun ang mga bagay na hindi talaga matanong-tanong. Ang magkatanda kasi, is yung magkasakit sila at wala silang pera. Yun ang pinakamahirap pagtanda. Yun lang din na, ang araw, buwan, taon, na ako naghanda talaga ako, grabe. Pero, kaysa paghahanda na yun, di din siya ganun kadali din.
almost sobrang 12 years na ang paghahanda ko pero di rin ganun kadali ito pala. Kahit anong isip mo, plano mo, lang talagang parbubuyo. Kailangan talagang matindi talaga pag-iisip mo. IQ din yan eh. Katalinuhan din yan eh, na dapat basta kailangan talagang mag-isip ka. Out of the box ka talaga. Kailangan mo malawak ang isip mo. Dapat matindi ang paghahanda mo at preparation at hard work. Hindi lang yun kasi easy lang, chill lang lahat. So yun lang talaga eh. Kailangan mo talagang talent ka rin eh. Teacher style na pastor at saka biblical na nasa Bible ka. Yun talaga, kung maturuan lang ang tamang asal ang mga bata, it's a great blessing. Pero kung hindi mo sila naturuan ng asal, tamang baasa sa Bible, wala lang lahat yan. Yung kikitain nila, wala lang lahat. Yun talaga na train a child while they are young. So like, subscribe, comment, share, love you, peace, love you all, thank you po. Okay, yun lang din talaga. Kailangan talagang paalala natin na kung papasok dahil sa relationship na yan, talagang kailangan natin pagandaan yan. Na may agila, may nakita kong agila dumaan, iti na agila sa drone, may langgam, may ibon na intriga sa drone. Papakita ko nga drone, yan yan may dumaan na langgam na ibon itim, agila yan na drone na yan. Yun, so yun lang po masasabi ko po. Dumaan lang yung na yan. Natawa ako first time eh. Yun lang po guys, so like, subscribe, comment, share, love you, peace, love you all. At parang hatingin yun ng ibon yung drone. So yun lang din, laban lang tayo guys. Okay, like, subscribe, comment, share, love you, peace. Laban at positive lang. Okay, at dasal always. Thank you po.